Ano ang unang event na nalapagan nyo yung nabuo yung 913? Bilang 913. Alam ko yung unang event kasi totally ano yan eh, yung group po namin sa kami. Sa totoo lang, sa totoo, sobrang dami namin 913. Hindi lang kami. Hindi lang kami tatlo ang 913 entertainment. Marami, may taga Pandakan, may taga Anak Bayan, ganyan. Nakumpara rin namin. Pero nung unang event talaga ng 913, mismong birthday mo yung pre, no? Oh, yung 18. 18 yung una. Yung sa yun, 2000 ano yun, Sumakto kasi ng Sabado yun. 2022 yun, ayun. Yan yung unang event na nilapagan namin. Event mismo namin yun. Event namin yun. Kami nagpa-event. talaga nagpa-event yun. So, Kumbaga, mas maraming lang rapper na pumunta, siguro sumuporta kasi kumbaga talagang karamihan sa mga nakapaligid sa amin talagang sumusuporta talaga sa amin. pati yung mga kaibigan natin that time na hindi natin nakalain na nakasuporta palagi sa atin, di ba? Biglaan. Di, yung event na yun, hindi lang naman para sa 913. Tayo lang nagpa-event. So, free for all natin sila. Lalo na yung mga kaibigan na natin na taga dito sa San Andres na unang lapag din nila sa event sa atin pa mismo. Kumbaga ngayon, unti-unti na rin sila nakikilala dahil sa pero bukod doon sa unang event na nilapagan namin na sa 913, Nung lumabas tayo dito sa San Andres. na lumabas kami San Andres sa event ni OG Gas sa Luna Mare. Shoutout dyan sa bar na yan, sa laging nakasuporta sa amin, Luna Mare, kay Ibi Bar. Diyan kami nag-stepping stone para makilala sa iba't ibang event. Kung saan. Baga, totally talaga, marami talaga aming event na napuntahan natin. Pero yung itong 913 talaga, yung unang step talaga sa bar talaga yan din sa Luna Mare. Kaya shoutout dyan sa Luna Mare. Shoutout kay Boss Mike sa Luna Mare. Salamat palagi sa suporta. Ang natatandaan kong pangalan ng event nyo is One Love, One Music. One Love. Kumbaga, hindi lang basta-basta event yun. Iba't ibang gang, Nagsama-sama. Iba't ibang gang yung nagpunta noon. So, noong time na yun, talagang solid. Hindi natin masabi kung ano yung mga makikilala mo, kung sino yung makaka-discover sa'yo, kung sino makakapira mo that time, di ba? Doon natin unang nakita si shoutout kay Kuya Spencer. Ayun. Itong baliktad. Shoutout kay Kuya Spencer. Salamat sa'yo, Kuya Spencer. Palagi nakasuporta sa atin yan. Lagi nakasuporta sa atin yan. Sigaw ng Tondo. Let's go. Saka halos lahat ng karamihan ng nilabas namin kanta. Karamihan ng nilabas namin kanta ngayon, galing kay Spencer yung beat. Maraming ipinamana sa aming beat. Na mapakikinabangan pa namin hanggang ngayon. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat. Rest in peace sa'yo. Rolling pa, Mari. Kuya. Sige, pakala na tayo, pitong tanong. Bago mag 913, may ibang grupo ka pa ba na nire-represent? May ibang grupo ka ba na nire-represent dati bago pa yung 913? Ako, sila kasing dalawa, magkagrupo sila eh. Nung unang-una, magkagrupo sila mula nung San Andres Rap sa Pamilya, San Rapa. Ako kasi nung sa amin, may iba't ibang gang kasi kami nung una. Sa amin, ako lang ata yung talagang nagsusulat na, no? Susulat. Pero nire-represent ko talaga OBK 13. Ayun, pero sa rap group, wala. Ako lang. Mga independent ako kasi. Ako lang mag-isa nun. Noon, tas napasama ako sa kanila noong 2021. 21. Pero matagal na kami magkakakilala. Magkakababata kami. Sa akin naman, yung re-represent. So, talaga nire-represent ko talaga dati, simulat sa pool. No doubt yan. Boss 9, Bad Omega Sigma Syndicate. Shoutout sa inyo, mga utol ko, mga kumpare ko, mga kababata. Shoutout sa inyo. Tapos, bago talaga, San Andres Raps na pamilya rin. So, nahugot ako din ni paring Hermie, pati ni paring Michael.
San Rapa. So, may nirelease din kaming kanta doon. Siguro mga sa akin, meron. Kaso parang mga dalawang kanta lang ata na magkakasama tayo ng collab. Kumbaga, nakakulab sa inyo. Kasi Aros Carmen din. Oo, di ba? Pati All-Star. All-Star. Ayun nga, All-Star. Pati di pa kasi ako ganun kagaling magsulat yun, pati mag-pattern. So, iba yung sulatan nyo sa akin. Talagang may iwanan nyo. Kumbaga, parang saling ket-ket pa lang ako noon nung nagsusulat ako noon. So, ayun nga, Bad Omega Sigma Syndicate, San Andres Raps na pamilya. Yan nga, sa akin naman, San Andres pa rin, San Andres Raps Kapamilya. Yun yung unang rap group na sinadong rap talaga, music talaga. Binuo yan ni paring Michael Berhel, Diyos. Shoutout sa'yo, pare. Ayun, dun talaga mas lalong tumalim ako magsulat. Pero syempre, lumipas yung ilang mga taon na tenga-tenga, parang ganyan. Tapos nagkaroon na naman ng panibagong rap group na naman. Ito nga yung Pinoy Rap Underground Music. Kami naman nila paring Yoyot. Shoutout sa iyo paring one Shot. Banpak, yan. Paring Dino, yan. Shoutout sa kanila, Tarima Uno, Banpak Montemayor, yan. One Shot. Ayun yung naging grupo ko nung Pinoy Rap Underground Music. So, ang tema naman talaga namin yan, puro talaga puro labsungan yan. Puro blending Puro blending talaga. Pang-bone tags Oo nga, blending pati harmony yung balatan niya. Harmony yan. And kasi yung trip natin namin, kumbaga talagang iba yung genre. Ibang genre talaga eh. Old school siya. Old school talaga siya. Old Siya, school. galing siya sa bone tags eh. Di ba Ganun bone tags? blending talaga yung yung music type namin talaga dati. Tapos ngayon, ito yung nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho, busy talaga sa hindi na talaga totally nagkaroon ng pagkakataon na may mga pagkakataon na nagkakasama-sama pa rin pero syempre bihira na talaga. Kaya nung 2021 ito, niyaya nila ako paring Jmar, paring Stong, nabuhayan ulit yung yung charisma o kaya yung Hindi, tsaka may naalala pala ako bago mag-pandemic. Unang-unang pagbalik ko kay Julius ako nag-record eh. Oo, yan. Kasama ko si shoutout kay Paring John Ray. Mokong. Kay Batikosero, shoutout dyan sa kumparing. Hindi, John Ray kasi pangalan nun, John Ray. Classmate ko yun. Ayun ang unang, bago matapos na yung pandemic ko, nasa kalagitnaan pa ng pandemic. Niyaya ko niyan, collab kami. Yun. Pero matagal na kaming gustong mag-collab. Pero eto lang, natuloy yung... Batikosero yan. Alam ko magkakasama tayong tatlo dun eh. Sa kaibigan? Hindi, yung maskara ba yung pamagat ko? Yun. Shoutout kay John Ray. Yun. Paring Mokong. Yung mga grupo namin bago kami naging 913. So, ayun nga, tulad nga sabi, iba't ibang grupo pinagmulan namin. So, hindi naman yung lumabas yung 913 na rin agad yung hindi. So, tulad na rin na nasabi ni parang Hermie, na 913, hindi lang naman kami. So, kami lang din yung pumupront. Kasi kami yung nakikita yung artist. Pero marami. Marami kaming artist. Marami kaming artist na nakapaloob sa amin. Shoutout dyan sa mga taga-Nakbayan. Di ba? Parang Momay. Kay parang Eddie. Hindi lang rap, hindi lang fair rap. Oo. May mga dancer din kami. Ayun. Pati, hindi naman porkit sa 913 ka, rap artist ka lang. Hindi. Marami. Kung ano yung Kumbaga, lahat kung sino may kita nyo doon sa unang nung nilabas namin music video ng Peace lang, ayun ang mga sinaunang 913. Kumbaga, maliitin mo talaga. So, hindi natin kapakaila. Nasa signature mark na 913 yung Peace lang. So, hindi natin yun. Shoutout sa lahat ng member ng 913. Pagmamahal para sa inyo. Shoutout kay TJMK. TJMK, ayan. Malupit yun, malupanoon. Idol ko yan, TJMK. Represent. Anong sunod na tanong natin? Pang-walo. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam na tumungtong sa entablado? Una. Unang nararamdaman ko nung tumungtong ka sa entablado? Siyempre, ako nung pare,
ibang usapan kasi pag sinabi mong entablado nila yung Ng tao. kakanta mo, siyempre, puta, nakita mo lang lalo sa akin nakakatawa sa sa street turing mo na rin na entablado pero iba yung Tablado talaga. iba yung Iba ano yung pakiramdam. doon sa sobrang solid na sobrang dami nanonood sa inyo tapos puta na hindi mo pa makikilala kung sino yung talagang makikinig sa music mo iba yung ano mo yung pakiramdam mo kaya puta na ako talaga sa akin pag ako kakanta kailangan nakainom para malakas Hindi, pero di ba? ang totoong pakiramdam talaga nun, may mga sandali ka na hindi maaalala. Oo, yun, pare, di ba? Maglamo ka talaga. Ano ka, hindi mo siya maaalala. Kasi biglang pumapasok pag kahit matagal ka na nagrarap talaga, sobrang pumapasok pa rin yung kaba doon sa dibdib mo. Pero isa sa technique na gagamit ko, magsalamin kayo. Para din nakikita yung mata. May Para mga pag alam mo na hindi mo na alam yung lyrics mo, pipikit ka na lang, no? Salamin. Di ba? Sa kanya, yun talaga yung pakiramdam. Pag unang akit mo sa entablado, may mga bagay na oras ng minuto, hindi meron hindi talaga. mo maaalala kung ano yung nangyayari. May mga oras talaga na biglang nawala ako sa lyrics ko ganun. Pero kakabahan ka talaga totally, di ba? Oo. Pero hindi, may dadating may dadating din sa unang pagsabak mo ng stage. Kala mo, nakalimutan mo yung lyrics mo, pero nasasabi mo siya ng maayos. Oo. Kumbaga, dumadating na lang. Oo, dire-diretso na. Dire-diretso na yun. Basta, alam na ng isip mo yun kapag nandun ka na. Pero pag dinapuan ka talaga ng kaba sa unang sabak pa lang, yun. Medyo mablanko ka. Pero pag nasa kalagitnaan ka na yun, masaya na yun. Sobrang saya sa pakiramdam ng nang makita ng maraming tao na nag-perform kayo sa harap. Sobrang solid nun. Sunod na tanong. Sunod na tanong natin. Kung hindi kayo nagra-rap, anong ginagawa nyo? Ikaw na nagbasa eh. Sagutin mo na, ikaw na mo. Kasi ako, music, nagsimula talaga ako sa music, magkanta. Unang kinanta kong rap, 7 years old ata ako, 8 years old. Banyo Queen. Pero etong nagkaisip-isip na ako kasi naging dancer ako eh. Hip-hop dance. Pero kausuhan ng techno yun eh. Halos lahat naman dumaan. Siguro halos lahat. Totoo naman, di ba? Di ba? Halos lahat naman siguro pag nag-pesta. Oo, pati ayun talaga yung masabi mong hip-hop. hip-hop yun. Di ba? Kausuhan siya ng You Got Served. Oo. Ganun, no? Tapos, lalo yung pag-pestahan. Di mo kasi masasabing pag sulat rap lang eh, di ba? Hindi mo rin masasabi. Pero, ang kasi dyan, parang karamihan talaga na nagsimula mag-rap, nag-dancer mo. Hindi ako nag-ano. Di ba, pare? Kasi, hindi mo masasabi na na totally hindi ka naka-experience ng ganitong sa entablado. Kasi, nung sumayo ka, nandun ka na sa entablado eh. Kaya, kung nag-rap ka sa pangalawang pagkakataon sa entablado. Pero iba pa rin yung magka-grupo kayo kasi pwede kang magtago eh. Pwede kang magtago sa sayaw eh. Tulad sa kanta, pag Ako una talaga B-boys. Ayun yung B-boys talaga. Doon ako natuto bumaklip eh. B-boys, bumaklip. Ayun ang hindi ko pinasok kasi masakit mapilayan kasi. Mahirap. Thomas, yan, yung full twist, iba-iba yung baklip. Sa akin naman eh, parang techno lang talaga eh. Hindi kasi, ayun talaga ang kausuhan ng techno, kasi saga ng techno yun. Pati nung yung isang klaseng sayaw. Ayun nga yung techno, yung... Hindi. Saka yung jazz. Yung parang iba yung pagka-hip-hop niya eh. Ay, parang yung... Lockings. Yung Crampings. Hindi, kasama yun. cramping, parang cramping. Hindi, kasama sa ano yun. Kasi para siyang pinaghalo-halong pag pinanood nyo yung You Got Served. Parang ganun. Halos lahat, di ba? Pero hindi nakakaya kami ninyo kasi duman tayo experience na. Hindi, tsaka hip-hop pa rin yung... Oo, hip-hop pa rin yung pagsasayaw. Totally. Kaso ibang genre nga lang. Iba yung... Pero kasama siya sa nakapaloob siya sa, kumbaga, graffiti. Sa elements. Sa elements ng hip-hop. Pero syempre, hindi nakakaya yun dahil pa experience yun. Kahit sino, hindi mo pwede makalimutan yung ganung experience, di ba? Dadalhin mo yan sa pambuhay. Kaya kung nandyan man yan, at least pinaganaanan mo yan, solid yan. Ano, gandang tanong yan. Ito na yung pang-10. Yan. Ito yung yung tanong na, ano ang struggle nyo? Anong struggle nyo pagdating sa pagbuo ng music?